Ang muling pagsilang ng walang pangalan na Diyos. Please subscribe, like and share po, thank you. And also please donate po kahit magkano lang basta galing sa puso. Kabanata 61. Naramdaman ni John ang lahat ng alaala na lumalangoy sa kanyang isipan. Ang ilan ay may mga array lock sa kanila, habang ang ilan ay hindi mga landas sa cultivation na gusto niyang tahakin, ngunit, marami sa mga ito ay kapaki-pakinabang. Pakiramdam niya ay pumasok na ang aurora niya sa middle blossom stage at bahagyang lumalapit sa higher blossom stage, isang push na lang at nandoon na siya. Si John ang pinakamasaya na makahanap ng maraming pamamaraan ng soul cultivation sa kanyang mga alaala. Sa halip na umasa sa passive growth ng kanyang kaluluwa, sa wakas ay magiging mas aktibo siya tungkol dito. Nang makalipas ang isang tiyak na alaala, mapait na ngumiti si John. Parang ang napakalaking array na nadaanan ko ay talagang isang concealment array. Hindi ko sana ito makikita kung hindi gusto ni Master. Hindi nakakagulat na ang lugar na ito ay pinamamahalaang manatiling nakatago ng napakatagal. Ang masasamang aura na iyon ay malamang na ang demonyong chi ni Marshall Father na tumatagas. Huminga ng malalim si John. Kahit na wala pang sinabi ang Celestial Lady tungkol sa pagpunta sa malayo, ginawa niya pa rin ito. Ikaw lang ang master na sasalubungin ko sa buhay na ito, yumuko si John ng malalim, ikinulong ang kanyang mga kamay bilang paggalang sa patay na katawan ng Celestial Deer, ang ika-25 White Mother ng Celestial Deer Clan. Lagi kong tatandaan, ikaw. Hindi ka mabibigo ng iyong alagad. Tila ang ika-25 na White Mother ang huli sa kanyang angkan, ang digmaan ng Celestial Deer Clan ay natapos sa malawakang genocide. Naramdaman ni John na ang isang bahagi ng mga nakatatak na alaala sa kanyang isipan ay ang mga detalye ng nangyari sa nakalipas na mga taon. Pagkatapos yumuko patungo sa kanyang Marshall Father, lumabas si John sa libingan, isinara ang mabibigat na pinto para makapagpahinga sila sa kapayapaan. Sish, ayon sa mga alaalang ito, marami sa mga magagandang bagay ng sekta ang ninakawan sa digmaan. Gayunpaman, ang mga bagay na isang sekta na may sapat na kapangyarihan upang sirain ang Celestial Deer Clan ay makikitang walang silbi upang iwanan, o marahil ay hindi gaanong mahalaga na kunin sa panahon ng isang nagngangalit na digmaan, ay hindi mauunawaan ng mas mababang kaharian ng Marshall World. So, I think I'll check out the vaults din. Mayroong ilang mga arrays na hindi rin nalampasan ng mga mananalakay, marahil ay may paraan sa memorya ng Master. Matapos ang halos isang oras na paglalakad at paghima sa balahibo ni Little Black, sa wakas ay dumating si John sa vault ng armas. Gaya ng inaasahan niya, marami sa mga matataas na palapag ang ninakawan. Ngunit, ang mga mas mababang antas ay napuno ng mga armas. Ang aking spatial ring ay hindi sapat upang kunin ang lahat ng ito, walang sapat na espasyo. Konti na lang yata ang kukunin ko. Baka 1 lira bilang regalo kay Madeline. Hindi ako sigurado sa Marshall cultivation ni Eli, pero sigurado akong kukuha ako ng ilan, makakahanap siya ng gusto niya. Dapat ko ring pasalamatan si Delia gamit ang isang espada. Utang ko rin si Eva, 2 beses niyang iniligtas ang buhay ko. Naglakad si John sa mga stand habang tinitingnan ang mga armas, ito ang lahat ng master level na armas. Ito ang naiwan nila. Gaano kalakas ang mga armas na kinuha nila. Ang panday, at sa pamamagitan ng proxy ang sistema ng pagrarango ng mga armas, ay gumana ng halos katulad ng paraan ng pagtatrabaho ng array alchemy system. Ang simula ay ang common level, pagkatapos ay ang practitioner level, pagkatapos ay ang master level na sinusundan ng grandmaster level. Kaya, ang isang master level na armas ay pinakakapakipakinabang sa isang taong tumawid sa Meridian Formation stage at pumasok sa Essence Gathering stage. Hindi ibig sabihin na hindi magagamit ng mga nasa mababang cultivation ang mga ito, ngunit, ang kapangyarihan ay hindi ma-maximize maliban kung naabot mo ang antas na iyon. Kung ang isang master level na armas ay lumitaw sa Focus Academy. Hindi, kahit na ang Big Sex, ang kaguluhan ay sapat na upang magsimula ng digmaan, kahit na para sa pinakamahina sa kanila. Nakahanap si John ng kumikinang na lira para kay Madeline pati na rin ang panlaban sa buhok na pin.
Nakakita siya ng isang maikling espada na may puting hawakan na may mga liryo na nakakidena hanggang sa dulo para kay Delia. Dahil hindi sigurado si John kung ano ang gusto ni Eli, pumili na lang siya ng kahit anong mukhang interesante. Nang papaalis na si John, may nahadjap sa kanyang paningin. Anong meron doon? Lumapit si John sa tila pinto, ngunit walang hawakan. Nang itinoon niya ang kanyang tingin, napagtanto niyang hindi niya posibleng makita ang pintong ito kung wala ang kanyang aurora. Mula sa mga alaala ng kanyang amo, napagtanto niya na ang pintong ito ay selyado ng isang espesyal na hanay at mabubuksan lamang sa pamamagitan ng pagsala sa innate aurora flames. Marahang idiniin ng mga kamay ni John ang pinto. Nag-init ito sa ilalim ng kanyang paghawak, habang tumulak ang pinto at naglaho ng paitaas. Ito. Kung alam ng mga mananakop na naiwan nila ito, uubos sila ng dugo sa panghihinayang. Ito ay isang silid na nilikha ng Celestial Deer Clan na partikular na naghahanap ng mga angkop na kahalili kapag nalaman nilang hindi maiiwasan ang kanilang wakas. Ang mga armas dito, lahat ay nasa spiritual grade at mayroon pang ang isa sa bawat uri. Kung hindi dahil sa mga alaala ng kanyang amo, hindi man lang magiging karapat-dapat si John na kilalanin ang mga kayamanang ito at ang kanilang mga hanay. Upang ilagay ang bagay na ito sa perspektibo, mayroong common, pagkatapos ay practitioner, pagkatapos ay master, pagkatapos ay grandmaster grades. Sa itaas lamang nito, isang hakbang na lampas pa, lilito ang mga sandata ng spiritual grade. At narito, bibigyan ko na sana ang aking madala ng subparlier ng may ganito rito. Mayroong 10 pedestal, puno ng maiikling espada, mahabang espada, nababaluktot at matigas na sibat, mga instrumentong pangmusika para sa mga naglilinang ng kalooban ng musika, letigo, pamalo, martilyo. Talagang sakop ng sekta ang lahat ng kanilang mga base. Bagamat hindi sapat na pamilyar si John sa mga armas upang makagawa ng tumpak na ranking ng mga ito sa loob ng spiritual na grado, napagpasyahan niya na ang mga ito ay hindi bababa sa mataas na antas mula sa ika-7 hanggang ika-9 na antas ng espiritual. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang ng mga sorpresa. Sa dulo ng kwarto, may nakita si John na kumakanta. Umikot ito ng matingkad na kulay na parang kalangitan sa gabi at ang mga hilagang ilaw ay lumiit sa laki ng isang finger band. Pinulot ito ni John at itinapon ang kanyang sentido dito. Ngunit, ang kanyang nakita ay nagpasindek sa kanya. Kabanata 62. Sa loob, mayroong isang walang kapantay na malawak na mundo, isimyala kailan maaaring mag-imbak ng buhay ang mga singsing sa imbakan. Natigilan si John na hindi nakapagsalita. Ang espasyo sa loob ng ring ay hindi bababa sa daan-daang kilometro. Ito ay napuno ng mga patlang ng mataas na antas ng mga halamang gamot. Sa gilid, napansin ni John ang isang tumpok ng milyon-milyong bato. Napakataas ng grade nila, hindi niya alam kung anong antas ng bato iyon. Pamilyar lamang siya sa mga malalim na bato, ngunit ang mga ito ay malinaw na mas makapangyarihan. Batid niya na ang mga karaniwang bato, malalim na bato at iba pa ay talagang ginagamit upang tumulong sa paglilinang. Dahil dito, sila ang perpektong pera para sa mundo ng paglilinang. Ngunit, sigurado siyang kung susubukan niyang sumipsip ng enerhiya sa loob ng mga batong tinitingnan niya, sisubog siya. Ayon sa mga alaala ni Master, ito ay mga bato ng Tao. Hindi ako magkakaroon ng sapat na lakas para gamitin ang mga ito hanggang sa maabot ko ang tuktok ng Celestial Realm, isang hakbang ang layo mula sa Tao Formation Ha. 5 buong realm ang layo sa akin. Hindi ko man lang magagamit ang mga ito bilang pera, kahit na baliwalain ko ang panganib, sino ang makakapagbigay sa akin ng tamang pagbabago. Mapait na umiling si John, kung iiwan mo ako ng kayamanan, maaari kang mag-iwan ng isang bagay na magagamit ko alam mo. Maaari ko pa ring gamitin ang mga ito, kung kailangan kong palakasin ang isang forma sayon sa hinaharap, maaari kong gamitin ang isa. Sa katunayan, maaari kong gamitin ang isa upang paganahin ang maraming malalakas na forma sayon. Gayun din, ang mga halaman na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa aking paggawa ng mga cultivation pills para sa aking sarili sa hinaharap. Isinuot ni John ang singsing sa kanyang daliri.
Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ginto habang siya ay masigasig na gumagawa sa isang hanay ng pagtatago na iniwan sa kanya ng kanyang amo. Matapos mabaygo ng ilang beses, at pagkatapos ng maraming oras ng maingat na trabaho, sa wakas ay nagtagumpay siya sa paglikha ng 5th Practitioner Level Concealment Array. Ito ang pinakamataas na grado ng array na nabuo niya. Hanggat hindi isang taong may likas na aurora, o hanggat wala sila sa street stage na nagpatuloy sa essence gathering stage na may layuning makita siya, hindi nila makikita ang pambihira ng kanyang singsing. Sa lahat ng paraan, ito ay magmumukhang isang mababang antas na storage ring. Talagang pinaplano ni John na gawin din ito gamit ang mga armas. Kung ibinaba niya ang mga ito sa pinakamataas na antas ng mga armas ng practitioner, kung gayon, bagamat sila ay pagnanasaan, hindi ito magiging sanhi ng malalaking digmaan. Habang dumarami ang kanyang paglilinang, dahan-dahan niyang binabawasan ang pagtatago. Lumingon si John at itutuloy na sana ang paglalagay ng lahat ng sandata sa bago niyang singsing nang bigla siyang naisip. Bakit hindi ko ilagay ang buong gusali sa singsing? Mayroong higit pa sa sapat na espasyo. Sa totoo lang, dapat kong malaman ang kabuuan ng Celestial Deer Sect dito. Siguro iyon ang ibang layunin ng Array Master Setup. Ginawa nitong isang nilalang ang buong sekta. Dapat itong makilala ng singsing. Sige. Iyon ang gagawin ko pagkatapos kong magsanay. Ayon sa mga alaala ng Master, mayroong isang buong grupo ng mga array ng pagsasanay na maaari kong gamitin ang Dawstone sa kapangyarihan. It would be inconvenient kung kailangan kong bumalik dito para lang mag-training. Mas mabuti kung dalhin ko ito sa akin. Pero una, gusto kong makabisado ang peel condensation technique para mapagaling ko si Madeline. Lalabas na sana si John ng kwarto nang bumagsak ang mga mata niya sa isang mahabang itim na espada. Hindi niya talaga isinasapuso ang anumang armas na nakita niya noon. Ngunit ito ay tila sumasalamin sa kanya. Ang espada ay halos 7 talampakan ng haba. Ito ay may nakikitang kurbo dito, at ang bantay nito ay tuloy-tuloy sa talam. Ang tanging natatanging katangian nito ay ang nagliliyab na itim na araw na umiikot sa paligid nito. Ang lahat ng tungkol sa espada ay nangingibabaw. Tila sa pagtingin pa lang nito ay mahihiwatig na si John sa kalahati. Lumakad si John na may matatag na mga hakbang, isang matalim na liwanag sa kanyang mga mata, ikaw ang magiging sandata ko. Dagong. Ang espada ay nanginginig bilang madalas, ang galit nito ay ramdam. Tumingin si John ng hindi nataranta, nasabi ko na, kaya sinadya ko. You either submit now, or you can rot here until I decide I'm strong enough para bumalik at pilitin ka. Sa oras na iyon, hindi mo ako magiging partner. Magiging alipin kita. Putulin kita sa kalahati. Gagamitin kita para bumulusok sa banyo. Kung sinuswerte ka, baka gamitin pa kita para kamot sa likod ko. Pumili ka ngayon at magmadali. Bibigyan kita ng 5 segundo. Nangingibabaw ang boses ni John. Ang kanyang mga mata ay naging itim na itim at ang mga itim na kaliskis na natatakpan ng nagniningning na mga kristal ay nagsimulang lumitaw sa kanya. Ang kanyang kamisete ay bumukas dahilan upang si Little Black ay umikot sa kanyang ulo habang siya ay nakatingin sa kasabikan. Ang tibak, bagaman, ay wala nito. Dagong. Sumakay ang espada, sinusubukang tusukin ang noo ni John. Isang napakalakas na hangin ang sumabog kay John, ngunit nanatili siyang walang ekspresyon habang ang espada ay umaagos patungo sa ulo. Bang! May tumulo na dugo mula sa noo ni John habang nakatingin sa espada. Nanlamig ang kanyang mga mata nang maramdaman ang paghiwa ng espada sa kanyang ulo. Ngunit, nanatiling hindi gumagalaw ang kanyang mga mata. Sa tingin mo maloloko ako ng ilusyon mo. Nahulog ang espada sa mga kamay ni John, nanginginig. Bagamat nakatulog ito, naramdaman pa rin ni John ang walang pigil na lakas na lumalabas sa loob nito. Pagkatapos maglaan ng oras na itago ang aura nito sa First Master level na armas, sa wakas ay tumungo si John sa peel room matapos magpalit ng itim na pawis at puting tea. Hindi naman sa ayaw na niyang itago ang aura, kaya lang hindi niya kayang makitang mahina ang kanyang espada. Kaya naman, napailing na lamang si John pagkatapos niyang talikdan ang espada gamit ang isang Black Master level weapons belt na nakita niya sa kabilang kwarto.
Isang alon ng medicinal fragrance habang naglalakad si John sa isang pill room na hindi bababa sa 10,000 metro kwadrado ang laki. Talagang iniwan nila ang lahat ng mga high-level na tabletang ito. Sayang. Kabanata 63. Sa pag-scan sa silid, sa wakas ay natagpuan ni John ang lugar kung saan naroroon ang mga table tasks ng Constitution Awakening, nakangiti ng mapait. No wonder iniwan nila sila. Ang mga tabletang ito ay maaari lamang gumising ng 20% ng isang konstitusyon sa karamihan. At iyon ay nasa kanilang rurok. Pagkatapos ng maraming taon, maaaring maabot nila ang 5%. Paano iyon magiging kapaki-pakinabang sa isang angkan sa antas ng Diyos? Maliwanag, ininom na nila ang lahat ng mas malakas, mas mahusay na mga table tasks para sa kanilang sarili. Ngunit natagpuan ni John ang pilak na linang. Mayroong libo-libo dito, marahil daan-daang libo. Iyon ay higit pa sa sapat para sa kanya upang masanay ang kanyang pamamaraan. Alam niya na ang isang solong 100% na tableta ay mangangailangan ng kombinasyon ng daan-daan kung hindi libu-libong mga tableta. Ngunit, sa kabutihang palad, nagkaroon siya ng maraming pagkakataon. Magsisimula siya sa 2 at dagdagan ng isa-isa. At ganoon din ang gagawin niya sa cleansing pill, para makultivate ni Madeline ang pagiging henyo niya. Umupo si John na naka-cross-legged at nagsimulang magnilay sa pill condensation technique. Ito ay tila sapat na simple, ngunit, ang paggawa nito sa kanyang antas ay halos imposible. Bagamat sinabi ng kanyang amo na posible, ang totoo ay totoo lang iyon kung ito ay isang tableta sa loob ng isang middle blossoming stage. Kung gusto niyang gawin ito para sa isang mataas na antas ng tableta, kailangan niya ng malinaw na pag-unawa sa tableta at sa pamamaraan. Ang tanging dahilan kung bakit iminungkahi pa ng ika-25 na White Mother na maging posible ito ay dahil sa talento ni John at sa kanyang likas na aurora, na naging dahilan upang siya ay may kakayahan sa mga bagay na hindi isang regular array alchemist. Huminga ng malalim si John, itinoon ang kanyang determinasyon. Madali lang, sarkastikong sabi niya. Baal? Alam kong pinsan ka ni Tammy at lahat, pero hindi mo ba narinig ang personal space? Medyo inis na sabi ni Eva. Matagal na silang nasa gubat ng Elvan, ngunit sa bawat pagdaan ng araw ay lalong nagiging magaling si Baal, at ang kanyang mga mata ay may nakakatakot na liwanag na lalong nagpapahirap kay Eva. Si Baal, gayunpaman, ay tila walang pakialam na sumagot sa kanya. Tumingin si Baal kay Tammy, wala pang isang araw, di ba? Hindi mo ba naisip na nahanap na ng iba ang mga item, ngayon? Ano ang sinasabi niya? Naisip ni Eva. Nanatiling tahimik si Tammy, nanginginig na hindi makatingin sa mata ng kaibigan. Nanginginig ang boses niya, ngunit sa mga ngiping nagngangalit, papatayin kita ng sarili kong mga kamay dahil dito. Maghintay ka lang. Sumabog si Tammy sa kanyang paglilinang at nawala sa harap ng kanilang mga mata. Napuno ng tawa ni Baal ang madilim na kagubatan habang pinagmamasdan si Tammy na mawala. Mukhang nakakatawa siya, halos hindi niya mapigilan ang pagtawa. Natigilan si Eva, tumingin sa direksyon kung saan nawala si Tammy. Ang dilim ng kagubatan ay tila naging mas nakakatakot. Anong nangyayari? Nasa Meridian Formation Realm si Tammy. Akala ko ba nasa 8th formation stage siya? Biglang napasigaw si Eve sa sakit ng hawakan ni Baal ang kanyang dibdib mula sa likod, dahan-daang hinahaplos ang kanyang binti, matagal na akong naghihintay na matikman ka. Siya ay pumiglas at nakipaglaban, ngunit ang pagkakaiba sa kanilang paglilinang ay labis. Yamakap si Baal ng mahigpit na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, nagbabantang babagsak siya. Ang pinaghalong kahihiyan at sakit ay halos tumibok ng kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Bang! Naramdaman ni Eve na natanggal ang hangin mula sa kanya nang iuntog siya ni Baal sa isang puno, napunit ang kanyang balat na pang-itaas at nakadungaw ng nakakadiri. Gustong takpan ni Eva ang kanyang dibdib, ngunit nakaramdam siya ng mga kislap ng kuryente na dumaloy sa kanya, na nagparalisa sa kanya. Gusto niyang sumigaw, ngunit hindi siya hinahayaan ng kidlat na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sumandal si Baal sa tenga ni Eva habang nanginginig, hinihimas ang kanyang mga suso gamit ang kanyang mga kamay. Anong pakiramdam?
Ang ibig kong sabihin ay iniwan ka ng kaibigan mo. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon mo kung alam mong iniwan niya rin ang kapatid mo ng ganito. Siya ay medyo malamig na asong babae, sa tingin mo ba? Nanginginig si Ava, ipinangako niya sa sarili na kahit anong gawin ng may sakit na ito ay hindi siya iiyak. Pero, sobrang naapektuhan siya nang sinabi niya. Ito ang eksaktong uri ng paningin na gustong makita ni Baal, ang eksaktong pag-ikot, komplikadong sakit na sumasayaw sa mga mata ni Ava ngayon. Kahit sa loob ng dilim ay nagniningning ito na halos mapaungol siya sa sarap bago pa man matikman. Mahigpit na hinawakan ni Baal ang kanyang dibdib na para bang inilalabas ang kanyang pagnanasa, halos umiikot ang kanyang mga mata. Napakagat si Ava sa kanyang labi, naramdaman ang pagtulo ng dugo sa kanyang baba. Breathe. Naramdaman ni Ava ang malamig na simoy ng hangin habang hinihila ang kanyang shorts, ngunit ang kanyang mga mata ay mapurol, walang katapusang tumutulo ang mga luha. Isang matinding kirot ang bumalot sa kanyang pisngi ng humahampas ito sa balat ng isang puno. Nakatago sa kaibuturan ng mga dahon ng ilang mga puno, ang mga daliri ni Tammy ay bumaon sa solidong kahoy, ang kanyang asul na mga mata ay halos namumula. Pamawa sa kanyang isipan at katawan ang pagkakasala na hindi niya kailanman huhugasan. Hindi ko nailigtas si Arios, at hindi kita nailigtas. Sa sandaling iyon, may narinig na kaluskos mula sa malayo, dahilan para mapatingin si Baal. Oh, mukhang may mga taong gustong magdagdag sa saya, Ava. Sumilip si Baal sa hubad na ilalim ni Ava. Ang liwanag ng buwan ay pumapasok na sapat lang para mahuli niya ang isang napakasarap na tanawin. Biglang napansin ni Baal na sobrang tahimik ni Ava. Maayos ang katahimikan, ngunit ang kanyang katawan ay walang anumang reaksyon. Hindi pa man siya nakakarating sa masayang bahagi ay medyo kontrolado pa rin siya, no? Oo, nagpakamatay ka na talaga. Sok. Hindi nakakatuwa yon. Ang tawa ni Baal ay parang kutsilyong pinipihit sa puso ni Tammy. Sayang naman, hindi naman ako nasa itaas ng paglalaro ng bangkay. Masyado akong naghintay para hindi ka man lang matikman. Pinaligtad ni Baal si Ava, tinapik ang kanyang pisngi gamit ang isang kamay at pinagmamasdan ang kanyang mga suso na lumilipad at tumatalbog. Sa kasamaang palad, sa bakante sa kanyang mga mata, malinaw na gumamit na si Ava ng hindi kilalang paraan para wakasan ang kanyang buhay. Isang kahihiyan. Sa pagkakataong iyon, biglang nanliit ang tingin ni Baal. Ang kanyang katawan ay kumikislap at lumitaw 12-dosenang metro ang layo, hinayaan ang hubad na bangkay ni Ava na bumagsak sa lupa at humarap sa dalawang tao na nang himasok sa kanyang kasiyahan. WHO. Umalangaw-ngaw ang boses ni Venus sa kagubatan na agad na tumalon pabalik habang hawak ang braso ni Eli. Tinilaan ni Baal ang kanyang mga labi, ibang kagandahan. At ang isang ito ay talagang buhay, mabuti. Oh, importante ba siya sa'yo? Buti pa yon, para hindi ka magpapakamatay bago tayo makarating sa masayang part, di ba? Ang ngiti ni Baal ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kabanata 64. Baka sa mukha ni Venus ang pagkasuklam nang mapansin niya ang isang bagay na bastos at hindi magandang tingnan na nakasabit sa pantalon ni Baal. Nanginginig si Eli, ngunit mahigpit na niyakap ang kapatid. Tumanggi siyang tumakas at iwanan ang kanyang kapatid na babae upang ipagtanggol siyang mag-isa. Galit na inis ka ni Eli ang lugar upang makahanap ng paraan na maaari silang makatakas, ngunit ang kanyang nakita ay yumanig sa kanyang kaibuturan. Ava. Nanginginig si Eli nang mapansin ang hubad at walang buhay na katawan ni Ava na nakahandusay sa isang puno. Uminit ang mukha ni Venus nang mapansin ang napansin ni Eli. Eli. Masyado siyang malakas para sa akin. I need you to run kapag may opening ako. Automatiko tayong i-teleport out, nagmamadaling bulong ni Venus. Dahan daw ang naglakad si Baal patungo sa magkapatid, you're quite cute too little boy, matagal na akong walang boy meet. Paano kung matikman din kita? Magre-react sina Venus at Eli, ngunit huli na ang lahat. Bang! Si Venus ay pinalipad, ang kanyang mga damit ay nasunog ng isang arko ng kidlat, na tinatangay ng mga abo sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Ate! Tumulo ang mga luha sa mukha ni Eli habang nakatingin kay Baal ng may galit.
Ayan ang emosyon na hinahanap ko. Ginising mo ako. Ang miyembro ni Baal ay nakatayong nakakadiri sa buong palo habang dinidilaan niya ang kanyang mga labi. AGH. Hinawakan ni Baal ang isang kamao na puno ng buhok ni Eli, at dinidilaan ang mga luha sa kanyang mukha. Napakaalalahanin mo, na inaasin ang iyong sarili para sa akin. Si Eli ay nagpadala ng isang sipa na lumipad sa tuhod ni Baal, ngunit maaari lamang mawala ng pag-asa nang mapansin niya ang kawalan ng reaksyon ni Baal. Tinapak ako. That's not so nice, you know. Siguro bilang punishment dapat kitang panoorin na kunin ko muna ang kapatid mo. Kinaladkad ni Baal si Eli patungo sa kung saan nakahiga ang kanyang kapatid na babae na walang malay, na mariing idiniin ang mukha ni Eli sa kanyang nakalantad na dibdib. Walang tigil ang pagpatak ng luha ni Eli. Hindi niya maintindihan kung gaano kasakit at pagkasira ng loob ang isang tao para gawin ito. Ang iyong kapatid na babae ay may sapat na dibdib, hindi ba? Idiniin niya ang pisngi ni Eli sa isang suso, pinilit siyang manood habang kumukuha siya ng isang dakot sa isa, walang kabuluhang pagmamasa. Huwag ka ngang magsinungaling, may mga pantasya ka naman dito sa kapatid mo, di ba? Tingnan mo ang ganda niya. Lumakas ang nakakakilabot na tawa ni Baal habang mahinang sinampal ng palad si Eli sa pisngi. Inihagis siya ni Baal sa tagiliran, na naging dahilan upang matamba si Eli sa lupa. Nakatingin lang siya habang iginulong ni Baal ang kanyang kapatid. Dahan daw ang dinilaan ni Baal ang kanyang daliri, itinaas ito sa hangin na para bang talagang inaalagaan niya ang hangin. Isa pang virgin, Sinampal ni Baal si Venus gamit ang kanyang basang palad, hoy ikaw, walang tulog. Napaungol si Venus, napabalikwa sa takot nang mapansin ang estado ng kanyang katawan. Ikaw. Walang pakialam si Venus sa kanyang nakalantad na katawan dahil agad siyang nagpadala ng mga baging patungo kay Baal. Eli. Magsama-sama ngayon ang Crush Fire Emblem, Ice Core, at Fertilizing Steed. Halos hindi makagalaw si Eli, gusto niyang gawin ang eksaktong hiniling ng kanyang kapatid, ngunit ang kanyang mga luha ay maaari lamang na dumaloy sa lupa habang siya ay nagpupumiglas. Tumingin si Venus sa kawalan ng pag-asa nang mapagtanto niya ang problema. Dahan-dahan lang siyang umatras habang papalapit sa kanya si Baal. Alam mo na hindi mo dapat itago ang gayong kahangahangang mga suso sa mundo, pagkatapos mong mamatay, baka ilalagay ko sila sa isang kahoy para makita ng lahat, isang nakakatakot na liwanag ang sumilay sa mata ni Baal. Nang malapit nang marating ni Baal ang Venus, ang mga kumikislap na ilaw ay nagsimulang pumaligid sa kanila. Fuck. Naiinis na tumingin si Baal nang mawala siya. Nakahinga ng maluwag si Venus, ngunit pagkatapos ay tumingin sa gulat nang mapagtanto niya na hindi kinukuha ng porma sayon ang katawan ni Eve dahil siya ay patay na. Mabilis na hinaila ni Venus si Eve sa kanyang singsing bago sumugod sa kanyang kapatid at tinakpan sila ng kumot. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mukha habang iniisip ang mga nangyari. I'm sorry Eli, masyadong mahina si ate para protektahan ka. Nakikita lang ni Eli ang pag-iyak ng kanyang nakatatandang kapatid habang sila ay nawala. Ang hindi nila alam ay hindi lang sila ang trahedya na naganap sa Elven Forest noong gabing iyon. Kahit saan, daan-daang estudyante ang namatay bilang mga sakripisyo. Niyurakan ang kanilang kapalaluan, binaliwala ang kanilang mga kalooban, inalis ang kanilang dignidad. Gayunpaman, ang hindi alam ng mga pamilya ng Pillar at ng mga pinuno ng Big Sect ay nasa sandaling nagpasya silang saktan ang mga kaibigan ni John, ang kanilang mga kapalaran ay seliado na. Libo-libong milya ang layo, sa bulwagan ng isang madilim na palasyo, umalangaw-ngaw ang isang crack. Eve. Isang matanda ang tumakbo papunta sa isang linya ng mga kristal ng kaluluwa. Alam niyang konektado sila sa buhay ng mga miyembro ng clan. Kung ang isa ay nag-crack, maaari lamang itong mga hulugan na ang isa ay malubhang nasugatan, o namatay. Nadurog niya ang bahagi ng kanyang kaluluwa. Nagpapanggap siyang patay, tiyak na nasa panganib siya para gumamit ng gayong ipinagbabawal na panganib. Tulad ng naisip ng matanda, sinuspinde ni Eva ang kanyang sarili sa isang parang kamatayan na estado upang takasan ang sitwasyon at sana ay protektahan ang kanyang pagkabirhen.
Ngunit, minamaliit niya kung gaano kasuklam-suklam si Baal. Siya ay nagpaplano na magpatuloy kahit na sa kanyang patay na katawan. Kung hindi dahil kay Venus at Eli, who knows kung kailan ito matatapos. Para kay Eva, pangalawa ang kanyang virginity. Ang galit na naramdaman niya sa kanyang puso ay isang bagay na hindi kailanman humaharap. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng target, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang kapatid na namatay ng maaga. Ang pamilya ni Storm. Nagmamadaling tinungo ng matanda ang silid ng trono. Pinuno, may problema ang dalaga. Hindi namin kayang mawala siya at ang young master. Malinaw na may nangyayari sa Focus Academy. Para sa dalawang pikhenyo na papatayin ng ganito. Hindi ito nagkataon. Pinatay. Isang bumang na boses ang lumabas mula sa itinapon. Isang lalaking may maapoy na pulang buhok ang nagngangalit habang ang sahig ay pumutok sa ilalim ng kanyang presyo. Hindi pa siya patay, sect leader, ginamit niya ang pamamaraan ng assassin ng aming clan at winasak ang kanyang ngunit kaluluwa. Kung hindi tayo magmadali, magiging mas mahirap itong ayusin. At, kung malaman ng gustong pumatay sa kanya na buhay siya, maaaring nasa panganib ang kanyang buhay. Umaasa siya sa atin. Pakilos ang mga Assassin Guild. Mukhang magnanimous ako sa Focus Academy dahil hinayaan ko ang pagkamatay ng anak ko. Hindi, iniisip ko lang na ang isang tao ay dapat mamuhay sa ilalim ng kanyang sariling kapangyarihan. Pero, iba ang anak ko. Hindi mawala ang lahat ng anak ko. Kung kailangan kong sirain ang lahat sa AKADEMYANG iyon, gagawin ko. Oo, pinuno. Yumuko ang matanda ng may paggalang, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa lakas. Ang Sicarius clan ay abala. Bilang isang assassin clan, sila ay karaniwang nagtatrabaho sa mga anino. Sa katunayan, walang nakakaalam na ang Sicarius clan ang mga pinuno ng mga Assassin Guild. Para sa karamihan ng mundo, ang angkan ng Sicarius ay isang angkan sa likod ng tubig malapit sa gilid ng kontinente. Sa gitna ng kontinente, gayunpaman, ang Sicarius clan ay ang tagapagtanggol ng Royal God Clan. At, sa Royal God Clan, ang Sicarius clan ay ang underground network ng kontinente. Ang lakas ng angkan ng Sicarius ay hindi isang bagay na maaaring harapin ng Focus Academy, maliban kung ang tunay na pamilya ni Storm ay nagpahayag ng kanilang sarili, isang bagay na talagang ayaw nilang gawin. Ngunit, mukhang walang magagawa ang Storm Clan kundi ang lumaban. Sa lahat ng kanilang mga henyo, ang kanilang kinabukasan, na nakatutok sa Focus Academy, at ang katotohanan si Eva ay talagang buhay at hindi patay at masasabi niya ang kanyang mga katotohanan pagkatapos niyang magising, paano tatayo ang Storm Clan at panoorin ang kanilang mga juniors. Ito ay mukhang higit sa lahat at katulad ng perpektong bagyo. Ang mga ambisyon ng Kamigod Clan, ang masasamang Dayu Clan, ang hindi nakakalimutang Pillar Family, ang walang magawang pamilya Sapientia at Madeline, ang Big Sex, ang galit na Sicarius Clan, ang masamang Storm Clan. Hindi nila alam na sa Clash of Clans na ito, isang batang 17 anyos na batang lalaki na tahimik na nakaupo sa isang pill room at may maaaring epekto. Kabanata 65. Mga ad ng Pop Future. Ting-sing. Ting-sing. Tumunog ang chimes ni Heaven habang nasisiyahang tumingin si John sa dalawang set ng 3 table tasks. Mas matagal siya kaysa sa gusto niya, sa katunayan, 2 linggo, ngunit sa wakas ay nakagawa siya ng 300% epektibong Constitution Awakening Pills at 3 Cultivation Cleansing Pills. Hindi niya kailangan ng 3 bawat isa, ngunit naisip niya na maaaring sa hinaharap. Sa katunayan, ang mga panlinis na table tasks ay maaaring maging isang epektibong sandata kung ginamit ng maayos. Pagkatapos pagsamahin ang mga ito, dapat ay sapat na ang lakas ng mga ito upang maalis ang paglilinang ng isang dalubhasa sa rurok ng Celestial Stage. Nang maisip iyon, kinilig si John. Ngunit, nang maisip niya iyon, napaisip siya. Imposibleng mapilitan ang isang bagay sa bibig ng gayong eksperto. Lalo na't kahit anong eksperto ito ay sapat na makapangyarihan upang pilitin siyang gumamit ng isang bagay na mayroon lamang siyang 3. Sa makatuwid, upang magamit laban sa isang dalubhasa na tulad niyan, kailangan niyang durugin ito sa pulbos at ihagis ito sa hangin. Ngunit,
Kung ginamit ng ganoon, malamang na magiging epektibo lamang ito laban sa isang eksperto sa peak essence gathering. Well, dapat sapat na iyon sa ngayon. Mayroon na lang akong isang buwan na natitira at ang nagawa ko na lang ay gumawa ng 6 na table tasks at alamin ang hanay ng impyerno ng armas, bilis ng pag-aayos ng form. Ngunit, kahit na tumaas ang lakas ng katawan ko, wala pa rin akong mga diskarte sa paggalaw. At saka, magmumukha akong clown kung susubukan kong gumamit ng espada ngayon. Maaari kong gamitin ang mga espiritong prutas sa mundong singsing upang sumanib pa sa dugo at dagdagan ang aking bilis at lakas, ngunit, pakiramdam ko ay magiging mas epektibo ang mga diskarte ngayon. Tutuon ako sa espada, celestial, hangin at space wheel sa ngayon. Isa-isang maliit na pag-unawa sa celestial, hangin at kalawakan, magkakaroon ako ng pinakamababang kailangan upang magamit ang celestial movement technique. Ang sword wheel ay isang pangangailangan, naisip ni John na nakangiti, ang pag-indayog ng 7-foot-long sword habang Nagel iligtas ng isang magandang babae ay magiging kahangahangang. Siyempre, kung alam ng iba ang iniisip ni John, iisipin nilang baliw siya. Ngunit, kasama ang mga silid ng pagsasanay ng Celestial Deer Sect sa kanyang pagtatapon, siya ay nasa isang natatanging posisyon upang gawin itong gumana. Bukod dito, nais ni John na makita kung makakakuha siya ng mas mahusay na pag-unawa sa mga diskarte sa kaluluwa at paglilinang. Ngunit, labis siyang nadismaya nang malaman na ang mga diskarte sa paghahagis ng kaluluwa ay nagtagal at kadalasan ay kailangang nasa mahabang hanay sa suporta ng isang koponan. Kaya, nagpasya siyang mag-focus sa depensa. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng isang defensive soul technique na kilala bilang DevR, kung sino man ang umatake sa kanya gamit ang kanyang kaluluwa, hindi lang siya makakapagtanggol, ngunit mas mapapalakas din niya ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng pag-absorb ng kanilang atake. Masaya si John na malaman kung naabot niya ang ikalawang yugto ng defensive skill na ito, maaaring itong maging isang attack skill kung saan maaari niyang gamitin ang contact para piliting sumipsip ng mga alaala, burahin ang kalooban ng mga tao, at kunin ang kanilang soul power bilang kanya. Bagamat natutunan ni John ang paraan ng pagbabasa ng mga alaala mula sa mga tao, ang mga taong iyon ay kailangang maging walang malay, o kusang loob na payagan ito. Hindi siya kasing lakas ng kanyang guro, kaya't iyon lang ang kaya niyang tanggapin. Sa kurso ng kanyang pagsasanay, marami ring natutunan si John tungkol sa etika sa paglilinang ng kaluluwa. Natutunan niya ang tungkol sa kung paano matalino na itago ang lakas ng kaluluwa ng isang tao upang maliitin ka ng mga umaatake at saktan ang kanilang sarili. Nalaman niya kung gaano bastos ang paggamit ng iyong kaluluwa sa pag-iimbestiga sa iba at kung paano ito madalas na humantong sa hindi pagkakasundo. Nalaman din niya ang tungkol sa mga likas na kaluluwa at ang katotohanan na ang kanyang kaluluwa ay nakarating lamang sa tuktok ng middle blossoming stage nang napakabilis dahil ipinanganak siya na may ganoong lakas kaya lang hindi niya ito maipakita dahil ang kanyang katawan ay masyadong mahina. Tila mas malakas pa ang kanyang innate soul kaysa sa inaakala niya. At, kahit papaano, naramdaman niya pa rin na mayroon itong mas maraming puwang para sa paglaki, ngunit ang kanyang katawan ay muling naging isang limiting factor. Kaya, tulad na nakatuon ang John sa mga discarding iyon. Pinalot ng kanyang dugo at pawis ang mga training room. Nanakit ang kanyang kalamnan, at nalaman ng kanyang isipan ang sakit ng pagsasanay sa kaluluwa ng isang tao. Nakipaglaban siya sa mga puppet at sinira ang mga pormasayon, tumatakbo sa 10-10 daw na bato sa isang araw upang makasabay sa kanyang pagsasanay. Naligo siya sa mga recovery pool, at kung minsan ay nananatiling gising sa loob ng 5 hanggang 6 na araw na walang pahinga. Mayroon siyang isang layunin sa isip, at isang layunin. Malapit nang maramdaman ng Focus Academy ang kanyang galit. Makalipas ang isang buwan, sa bisperas ng winter solstice, lumabas si John sa sword cultivation room. Matalim ang kanyang mga mata, nagbago ang kanyang aura. Ang kanyang hitsura ay may pinagsamang pagiging demonyo at hindi makamundong presensya dito at ang kanyang bawat hakbang ay tila hinihiwa ang hangin. Sa pagbabalik tanaw sa cultivation room, isang malamig na pawis ang bumuhos sa likod ni John, nakakatawa ang sword intent room na iyon. Lalo na nang hindi ko sinasadyang nasimulan ang pinakamataas na antas.
Kung hindi dahil sa safety functions, patay na ako. Gayunpaman, may pagmamalaki sa puso ni John. Bagamat hindi pa siya natuto ng kahit anong sword techniques, mas tiwala siya sa kanyang kakayahan. Sa katunayan, sa sapat na pagsasanay, maaaring isang araw ay makapasok siya sa isang kaharian na ginawang luma na ang mga diskarte sa espada. Malapit na. Medyo nadismaya si John na hindi niya magagamit ang time manipulation cultivation rooms para matuto ng mga will dahil haantong iyon sa kanilang distortion. Ngunit, naniniwala siya na naging sapat na ang kanyang lakas para gawin ang dapat gawin. Malaki ang pagkaunawa ni John sa katotohanang karamihan sa mga matatanda ay nasa tuktok lamang ng yugto ng pundasyon. Bilang karagdagan, ang mga ulo ng pamilya ay nasa pinakamataas na antas lamang ng yugto ng pagbuo ng meridian. Ang hindi alam ni John ay ang malaking sekta na tournament ay nagaganap sa parehong araw. Kumislap ang katawan ni John, na wala sa kinatatayuan niya. Ilang sandali pa ay lumitaw siya sa itaas ng napakalaking hanay na nagtatago sa Celestial Deer Sect. Inilagay niya ang Little Black sa singsing habang siya ay nasa cultivation room upang ang maliit na lalaki ay makakain ng mga espiritong prutas at makatulog ng buong puso. Sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang kamay, naglaho ang napakalaking lupain ng sekta. Damaloy ang tubig upang punuin ang bakanteng espasyo habang muling kumikislap si John, naglalakbay ng 10-10 metro sa loob ng ilang segundo. Matalas ang kanyang mga mata, at ang kanyang layunin ay isahan, Focus Academy. Kabanata 66. Gamit ang isang concealment array, naglakad si John sa mga palapag ng Focus Academy. Ang galit na ibinaon niya sa loob ng maraming buwan ay namumuo sa kanyang puso, ngunit humihinga siya ng malalim para subukang kumalma. Wala siyang ideya kung nasaan si Madeline, at bagamat ang pakikipaglaban sa kabuuan ng Sapientia Peak ay maglalabas ng kanyang galit, magbibigay din ito ng oras sa pamilya kami na gumawa ng mga kontrahakbang. Ang pinakamainam niyang opsyon ay humiga at maghintay hanggang sa mapatingin siya sa kanya bago ilabas ang kanyang pagkabigo. Kaya, nagpasya siyang pumunta sa kwarto ni Eli, 111, para tingnan kung kumusta ang kaibigan niya. Habang naglalakad si John sa school, nakikinig siya sa mga bulungan ng mga estudyante. Dahil hindi nila siya nakikita, nagsalita sila ng walang pag-aalinlangan. Narinig mo ba ang tungkol sa lahat ng mga mag-aaral na namatay sa Elven World? Oo, may dahilan kung bakit may kota noon at tanging ang pinakamagaling sa amin ang maaaring pumunta, ngunit sa ilang kadahilanan ay pinayagan nila ang sinuman at lahat na makapasok sa taong ito. Naningkit ang mga mata ni John. Hindi naman siguro ganoon. Narinig ko ang mga alingaw-ngaw na lahat ng mga bagong estudyanteng ito mula sa Focus Academy ay nagpakita. At maraming estudyante na pumunta sa Elven World ang nag-uusap tungkol sa kung gaano sila kabrutal. Talaga? Sino sila? Iniisip ng lahat na galing sila sa pamilyang Storm. Mayroon silang patentadong blonde na buhok at asul na mga mata. Ngunit, sila ay napakalakas. Akala nating lahat ang pinakamahuhusay na henyo na mayroon sila ay sina Tammy at Hawk, ngunit napakalalim nilang itinago ang kanilang mga sarili. Mukhang hindi gaanong makatuwiran kung bakit, bagaman. Siguro pinaplano nilang kunin ang sect head position palayo sa sect leader Potianeva. Narinig kong maraming matatanda ang hindi nasisiyahan sa kanya. Mas madalas siyang magpakita kaysa sa iba pang mga pinuno ng pamilya ng haligi bagaman alam ng lahat na malamang na ito ay may kinalaman sa kanyang nawawalang asawa, ang pakikiramay ay hindi isang bagay na madalas mong makita. Siya, huwag kang ang magsalita ng malakas. Lumapit, may isa pang malaking impormasyon na narinig ko, ngunit ito ay pinananatiling tahimik. Pagkatapos huminto upang tumingin sa paligid, nagpatuloy ang estudyante, nabalitaan ko na si Senior Sister Ava ay isa sa mga nasawi sa Elv. Bang! Isang may sensinang layunin ng pagpatay ang yumanig sa hanay ng pagtatago ni John. Sa isang iglap ay nawala siya, mabilis na tumungo sa kwarto ni Eli sa abot ng kanyang makakaya. Utang ko sa kanya. Bagamat hindi talaga ako mamamatay noong araw na iyon dahil sa isang hakbang na nagel iligtas sa buhay na inilagay ko, naninindigan pa rin na siya ay tumayo para sa akin. Pagkatapos ay sinubukan niyang tumulong noong naisip niyang mapapatalsik ako. Kung nalaman ko na kahit isang buhok sa ulo niya ang nasaktan.
Nagkaroon ng maliit na salpukan si John kay Ava pagkatapos ng insidente kay Darius, ngunit hindi nito binago kung gaano siya nagpapasalamat sa kanya. Para sa kanya, siya ay isang mahal na kaibigan pati na rin isang taong nagligtas ng kanyang buhay ng 2 beses. Pinuksan ni Venus ang pinto nang may pagtataka, ngunit nang makitang walang tao, isinara niya ang pinto at ibinalik ang tingin sa kapatid. Nakahiga si Eli sa kama na mapatla at hindi kumikibo. Ang mga gasgas na hininga na madalas niyang hinihingi ay ang tanging bagay na nagpapaniwala sa iyo na siya ay buhay. Namumula ang mga mata ni Venus sa kakaiyak at tumabi kay Tio Ale. Huwag kang mag-alala Little Venus, malapit nang dumating ang iyong amo, sigurado akong may paraan siya para makatulong. Gayunpaman, ang maliit na babaeng ito na si Ava ay isang kakaibang kaso, sabi niya habang nakatingin kay Ava na nakahiga sa isang mesa sa hindi kalayuan, she should be dead, but my Aurora is picking up malanding signs of life. Umalangaw-ngaw ang tunog ng nabasag na salamin. Nabasag ang hanay ng pagtatago ni John nang mapaluhod siya sa tabi ng kama ni Eli. Pinulot ang kanyang maputlang maselang kamay. Napatalon si Venus, nagulat. Paglukso pa atras na may mahusay na pagsasanay sa paggalaw, ang mga tinek na baging ay agad na bumalot kay John, ngunit tila wala siyang nararamdamang sakit. Napailing si Venus, bakit ang lakas ng katawan niya? Venus, maghintay. Umakyat si Tio Ale at hinawakan ang balikat ni John, saka kinurot ang sarili, di John, ikaw ba talaga yan? Mapait na ngumiti si John kay Uncle Ale, hoy Uncle Ale, long time no see. Nakahinga ng maluwag si Venus, ngunit nangangamba pa rin siya, napakalakas niya. Matapos tanggalin ni Venus ang kanyang mga baging, mahigpit na hinawakan ni Uncle Ale ang balikat ni John. Mabuti, bahagyang nabulunan niyang sabi, ikaw sa lahat ng tao ay hindi karapat-dapat na mamatay ng napakabata pa. Tinapit-tapit ni John ang likod niya, halika na Tio Ale, hindi dapat masyadong umiiyak ang mga lalaki. Nandito ako ngayon. Kaya, iligtas natin sila. Iligtas sila. Posible ba iyon? Napailing na lang si Tio Ale na nakatingin kay John, sobrang hirap talaga ng batang ito. Siya ay malinaw na tiwala na maaari niyang iligtas sila, ngunit ang kanyang mga mata ay namumula pa rin sa hindi tumutulo na mga luha, ngunit sinabi niya na ang mga lalaki ay hindi dapat umiyak. Nilinggan ni John ang maputlang mukha ng dalaga, marahang inilayo ang pulang buhok sa mukha nito. Kasalukuyan siyang nakatalukbong ng kumot habang nakalawit ang mga braso, ngunit masasabi ni John na hubad siya. At, mayroon siyang magandang ideya kung bakit siya magiging. Kahit na siya ay mukhang walang katulad na kalmado, ang kumukulong galit sa loob niya ay lumiwanag sa isang bagong antas. Ang kanyang kaluluwa ay nasira, pag-access sa mga alaala ng kanyang Panginoon. Sinimulan ni John na pagsamasamahin ito pagkatapos gamitin ang kanyang Aurora upang suriin ang kanyang katawan, gumamit siya ng isang pamamaraan upang pekain ang kanyang kamatayan, ngunit malinaw na ito ay may malaking halaga. Kailangan lang niya ng soul mending pill. Natigilan sina Venus at Tio Ale. Dahil mula sa isang pamilya na dalubhasa sa alchemy, alam nila ang halaga ng naturang tableta. Maging si kami ay kailangang magbayad ng halaga ng pagkakasangkot ng isa pang pamilya sa kanilang mga plano para sa kaluwalhatian na magbayad para sa isang tabletang tulad niyan. At iyon ay hindi banggitin ang katotohanan na ang pinsala sa kaluluwa ni Mayumi ay makabuluhang mas mababa kaysa kay Ava. Mapait na ngumiti si Venus, kahit ang aming pamilya Viridi ay hindi kayang gumawa ng isang tableta na sapat na makapangyarihan upang makatulong na ayusin ang pinsalang iyon. Natatakot akong maghintay tayo ng isa pang pagkakataon. Ang mag-asawang tiyuhin ay nahulog sa isang mapait na katahimikan, pakiramdam na ang mga bagay ay wala pa ring pag-asa. Kabanata 67. Ikaw dapat ang nakatatandang kapatid ni Eli. Nabanggit ka na niya dati. I'm glad I'm friends with a guy who has such a beautiful sister, sabi ni John na may ngiti sa labi. Namula si Venus. Parang hindi niya narinig ang mga salitang iyon noon, ngunit, ang kalinisan sa mga mata ni John kasabay ng pagiging maalab nito ay nagbigay sa kanya ng karisma na hindi niya mapapansin. Napansin ni Uncle Ale ang reaksyon niya at tumawa, alam mo Little Venus, si John ang mahal ni Madeline. Magkakaroon ka ng maraming kompetisyon. Ikaw iyan.
Akala naming lahat ay patay ka na. Hinihingal na sabi ni Venus. John chuckled bitterly, I kind of no choice but to fake it. Aside, dapat may paraan ako para matulungan silang dalawa. Pero, bago ko gawin iyon, gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa kanila. Uminit ang mukha ni John. Dahil si John ay walang kakayahan ng kanyang master, mahirap para sa kanya na gamitin ang memory search technique. Ang anumang bahagyang pagtutol, kahit na ito ay walang malay, ay magdudulot ng pinsala sa kanyang kaluluwa. Kaya, ito ay pinakamahusay na kung siya ay Ava was incapacitated. Nanginginig si John habang pinagmamasdan ang mga alaala ni Ava. Naramdaman niya ang sakit nito sa pagtataksil at galit ng matalik na kaibigan sa kanyang puso habang pinapanood ang eksenang naganap pagkatapos. Muntik na siyang mawala nang maalala niya si Eli. Nagdikit ang kanyang mga ngipin sa isa't isa habang nanginginig ang kanyang panga sa pilit. Nanigas ang kanyang mga kalamnan at napuno ng matinding pagpatay ang silid. Pamilya ng bagyo. Maging si Tio A ay halos hindi makahinga sa aura na inilalabas ni John. Pakiramdam ko, kung gumawa sila ng isang hakbang, ang kanilang mga katawan ay laslas sa kawalan. Ito ba talaga ang lalaking pinatay ni Oliver? Hindi sila magka-level. Sa isip ni Venus, nanginginig. Maraming beses nang nakilala ni Venus si Oliver. Kung ikukumpara kay John, baka naging langgam din siya sa gilid ng kalsada. Paano ito nagkaroon ng anumang kahulugan? Matapos madaanan ni John ang mga alaala ni Ava, ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang pakalmayan ang sarili, Baal. Tammy. Ang pamilya Storm. Akahiko. Oliver. Ang pamilya kami. Ang pamilya Sapientia. Ang pamilya Dayo. Sa isang iglap, lumitaw ang 10 tabletang panggamot. Ito ay, mga soul-mending pill ang mga ito, ngunit ang lakas, hindi ito sapat. Naisip ni Uncle Ale. Ang mga mata ni John ay kumislap ng ginto, 10 maliliit na hanay ang lumitaw sa paligid ng bawat tableta. Lumutang sila sa hangin, na dahan-daang pinaghiwa-hiwalay sa kanilang mga orihinal na sangkap. Ito ay, likas na aurora, maghintay ng oras. Hindi, gamit ang mga array para magsagawa ng alchemy. Teka, pareho ba? Nagulat si Venus. Bahagyang nanginginig si Tio Ale na napigilan ang kanyang pananabik, ito ang ibig kong sabihin. Hindi mo maaabot ang mas mataas na antas ng alchemy maliban kung naiintindihan mo ang mga array, at kabaliktaran. Literal na sinasalungat ni John ang langit sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mas mahihinang mga table tasks upang bumuo ng mas malakas. Ito ay katawa-tawa. Saang antas ang kanyang kalooban ng oras. Ang testamento na ito ay napakabihirang, wala akong paraan upang hatulan. Ito ang dahilan kung bakit inabot ng buong kalahating buwan si John para maunawaan ang pamamaraan ng pill condensation. Hindi lamang nito kinailangan ang kanyang aurora flames upang palakasin ang healing property nito, kailangan niyang maunawaan ang Wheel of Time na isang walang katulad na abstract na kalooban. Para bang hindi pa iyon sapat, kailangan niya ng masusing pag-unawa sa mga table tasks, kaya gumugol siya ng ilang araw sa pagmumuni-muni sa teorya ng tableta at alchemy. Sa huli, ito ay tumagal ng mas maraming oras kaysa sa pagkakaroon ng disenteng pag-unawa sa espasyo, celestial, hangin at sword wheel na pinagsama. Pumuhos ang butil ng pawis sa noo ni John nang tuluyang maghiwalay ang mga table tasks. Pagkatapos, sinakop ng napakalaking hanay ang lahat. Ang mga bahagi ng mga table tasks ay nagsimulang mag-condense sa isang solong anyo, isang banal na liwanag na nagniningning dito. Ayaw ni John na tumunog ang Heaven's Chime, pero, wala siyang choice. Kung hindi siya nag-all out, baka hindi na magising si Ava. Chime. Chime. Heaven's Chimes? He did it? Nabigla si Venus. Si Tito A ay nakatayo sa tabi ni John, nakangiti ng maliwanag. Tumangala si Delia sa buwan, narinig ang tunog ng chimes, siya kaya. Pagkatapos ay umiling siya ng mapait, sa dami ng henyo na naririto para sa malaking sekta na paligsahan, maaaring kahit sino sa kanila. Akalain mong tumigil na ako sa pag-asa ngayon. Dapat akong pumunta sa Sapientia Peak para maging handa akong tulungan si Madeline bukas.
Bumalik sa silid ni Eli, dahan-dahang pinaikot ni John ang tableta sa loob ng katawan ni Ava gamit ang kanyang Aurora Flame. Makalipas ang isang oras, dahan-dahang iminulat ni Ava ang kanyang mga mata. Ava. John? Anong ginagawa mo dito? She said groggily. Teka, ano? John. Namilog ang mga mata ni Ava na hindi makapaniwala. Hindi napigilan ang sarili ay lumipad siya at niyakap ng mahigpit si John. Habang ninanamnam ni John ang malambot na sensasyon, tumalikod si Tio Ale na namumula. Umubo si Venus sa panunokso ng pang-aalipusta, siguradong marami kang babae. Ava, sa wakas ay napagtanto na siya ay hubad na sumigaw, pervert ka. Itinago niya ang kanyang katawan sa ilalim ng kumot at yamakap sa sulok, ang pula niyang mukha ay tugma sa kanyang buhok. Gumisi si John, masyado kang umalis, nag-enjoy ako. Wait hanggang sabihin ko kay Madeline. Itatama ka niya. Teka, alam mo namang malapit na siyang magpakasal diba? Anong araw na? Nadistorbo ang mukha ni John, married. Mapait na ngumiti si Tio Ale, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa iyo dahil sa sitwasyon, ngunit, ikakasal na si Madeline bukas bilang pagbubukas ng seremonya para sa Big Sect Tournament. Torneo ng malaking sekta. Mukhang magagawa ko ang dalawang bagay na gusto ko sa isang araw. Iligtas si Madeline at pumasok sa mundong bubuksan nila sa lalong madaling panahon. Mahirap sa pagkakataong ito si John, ang mga seeded henyo na tulad ng kapatid ko ay sasali, at sila Storm family ay may isang buong grupo ng mga bagong miyembro ng biglaan. Nang marinig ang pamilyang Storm na pinalaki, nanginginig si Ava. Puno ng luha ang mga mata niya na ayaw niyang bumagsak. John? Napansin nitong marahang hinawakan ang kanyang tuhod. You don't need to say anything Ava, I know what happened. Sisiguraduhin kung mapapatay mo siya gamit ang sarili mong mga kamay. Ipinapangako ko. Bagamat wala siyang sinabi kay Venus, nakikita niya ang kahulugan nito sa mga mata nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin sa nanginginig na katawan ni Eli. Nagtataka namang tumangala si Ava, ngunit nang makita ang determinadong pagmumukha ni John, sa wakas ay hindi na niya napigilan ang mga luha. Manam. Matigas na tumango siya. Okay, ang iyong sitwasyon ay ang pinakamasama, ngunit kailangan kong iligtas si Eli ngayon. Naglakad si John sa kama, hinawakan ang dibdib ni Eli at hinayaan ang kanyang aurora na apoy na umikot. Nabali ang kanyang gulugod. Nanginginig si John sa galit ngunit lumaban para mapanatili ang kanyang focus. Kabanata 68. Ang kanyang apoy ay nakatuon sa kanilang nakapagpapagaling na karakter, dahan-dahan at maingat na hinuhusgahan ang kanyang mga naputol na nerbiyos at mga buto. Bagamat maaari siyang gumamit ng panggamot na tableta para gawin ito ng mas mabilis, nalaman ni John na ang mga table tasks ay katulad ng isang pangkaraniwang gamot sa sipon. Isang pag-aayos para sa lahat. Bagamat ito ay gagana, ang mas mababang antas ng mga table tasks ay magiging masyadong pangkalahatan upang talagang makatulong sa lahat ng bagay, kaya naman ang mga mas mataas na antas ng mga table tasks ay kadalasang mas partikular. Gayunpaman, ang mas mataas na antas ng mga table tasks ay malamang na masyadong pangkalahatan. Kadalasan, ang mga espesyalista sa medicine alchemy ay gumagawa ng mga bagong formula ng tableta sa bawat kaso. Hindi bababasa, iyon ang gagawin ng mga nangungunang propesyonal sa antas. Hindi ito nangangahulugan na ang mga gamot na table tasks ay pinagtatalunan, dahil ang mga ito ay lubhang kapakipakinabang bilang isang mabilis na pag-aayos sa labanan, halimbawa, ngunit, ginusto ni John na maging masigasig sa isang kaibigan na inaalagaan niya tulad ni Eli. Bagamat ilang buwan pa lang silang magkakilala, naantig na kay John ang pagiging awkward at mabait na kaluluwa ni Eli. Isa itong kaibigan na hindi madalas magkita. Gaya ng pag-idolo ni Eli kay John, inilagay ni John si Eli sa parehong pedestal. Sina Ava, Venus at Uncle Ale ay balisang nakatingin sa gilid. Tigil ang hininga sa sarap nang mapansin nilang bumalik ang kulay sa mukha ni Eli. Unti-unting bumukas ang mga mata ni Eli habang umuungol. John. Bumantong hininga si Eli, parang namatay na ako noon.
Sana hindi sisihin ni Kuya Venus ang sarili niya, anong klaseng kapatid ang hindi kayang protektahan ang sarili niyang kapatid. Lumipad si Venus sa mga bisig ni Eli, humihikbi, I'm sorry, I'm sorry. Wala pa ring focus ang mga mata ni Eli, ngunit nang marinig niya ang boses ni Venus, nanginig siya. Venus, namatay ka rin ba? Pumuyam ang mga kamao ni Eli sa galit, lumuluha ang mga mata, I'm sorry. I'm so sorry. Mahigpit na hinawakan ni Eli ang kapatid habang si John naman ay nakangiti sa gilid. Tulala ka, paano ka patay na kasama ako dito? Mas lumawak ang ngisi ni John nang mamula-mula ang mga mata ni Uncle Ale. Ngumiti si Eve ng malungkot na ngiti sa gilid, iniisip ang kanyang kapatid at ang inaakalang matalik niyang kaibigan. Matagal na niyang alam na mahal ni Tammy ang kanyang nakatatandang kapatid, ngunit alam na niya ngayon na malinaw na ang mga ganoong relasyon ay hindi masyadong malalim para kay Tammy. Maaari niyang linlangin ang sarili sa pag-aakalang wala na siyang ibang mapagpipilian, ngunit kapag talagang mahal mo at nagmamalasakit ka sa isang tao, mahalaga pa ba ang isang bagay na kasing katawa-tawa niyan? Si Eva ay naiinis sa martial world, sa mga prinsipyo nito at sa mga doktrina nito. Wala siyang ibang hinangad kundi ang magmahal ng buong puso at protektahan ang mga taong gusto niyang protektahan. Pero, parang walang ibang nagmamalasakit sa mga ganyang bagay. Gayunpaman, nang makita niya sina Venus at Eli na umiiyak sa magkayakap, ang bawat isa ay nasaktan sa kanilang sariling paraan na sinusubukang protektahan ang isa't isa, ngumiti si Eva. Baka may pag-asa pa. Sa lahat ng malusog, huminga ng malalim si John at pinatatag ang kanyang isip. Bukas, magsisimula ako sa pamilya Sapientia at kami, kapag tama na ang panahon, gagawin kong saksi ang pamilyang Storm na mas masahol pa sa kamatayan. Kinaumagahan, ang bubong sa gitnang haligi ay puno ng mga tao. Ang Focus Lake ay napuno ng mga pilak na bangka at ang mga lagusan ay binaha ng mga taong papunta sa engranding kaganapan, na hindi naabala ng malamig at bumabagsak na snow. Ang pinuno ng pamilya ng haligi na si Kami ay magalang na naglakad sa likod ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Maging ang libo-libo ay tila alam na humiwalay ng landas para sa kanya. Sa ganitong paraan, si Elder Kami ng Big Sect, ang iba pang mga kinatawan ng Big Sect ay nasa VIP area. Nakakatuwa talaga, kadalasan isa lang ang sapat para kumatawan sa lahat ng sekta, pero ngayon dumating na silang lahat dahil nagpasya ang mga ito, si Dedhenyo na lumahok. Ay, parang ang daming manliligaw sa malapit ng maging asawa ng anak mo. Nagdala siya ng pagmamalaki sa Kami God Clan. Bagamat tayo ay mga sangay lamang, kung patuloy siyang magsisikap at mag-improve naniniwala kaming maaabot niya balang araw ang rurok na iyon. Sana hindi niya pababayaan ang intensyon ng branch natin. Masunurin namang tumango si Kami, syempre. Siya ay handa na magtrabaho ng husto, sa katunayan, siya ay nasira hanggang sa ika-9 na layer ng yugto ng pundasyon ngayon na ang kanyang antas ng Diyos na dugo ay unti-unting nagigising. Hindi masama. Ang nasabing isang batang dalubhasa sa yugto ng pundasyon ng tuktok. Kaya niyang itaas ang kanyang ulo sa maraming lugar. Ang dalawang miyembro ng pamilya Kami ay nakarating sa isang box lookout. Ito ang pinakamataas na punto sa Focus Academy at mababa ang tingin nito sa isang napakalaking stadium. Ngayon, ang mga ulap ay napakakapal na ang ilalim ng gitnang haligi ay naputol mula sa view ng tuktok. Ang isang dagat ng malambot na puti ay tila ang bubong ay lumulutang sa mga ulap na binigyang diin ng dahan-daang pagbagsak ng nyebe. Malaking sekta na Elder Kami, medyo nahuhuli ka na. Kung ikaw ay bahagi ng pangunahing sangay ng Kami, maiintindihan ko, ngunit hindi mo ba naisip na ito ay medyo walang galang sa konteksto nito? Isang matabang lalaki ang nagsalita nang mapansin niyang pumasok sa box lookout si Kuya Kami. Dahil alam niyang wala siyang lugar doon, yumuko si Kami at agad na umalis. Natutuwa akong makita ka rin, Orbas. Ang iyong binhing alagad ba ay tamad pa rin gaya ng dati? Tanong ni Elder Kami na may mahinang ngiti. Sisigot na sana si Orbas nang pinutol ito ng boses ng babae. Walang silbi sa pakikipagtalo. Bagamat hindi kami sigurado kung bakit kayo naging maangas sa mga araw na ito, nananatili pa rin kami sa mga kinatawan ng Big Sects,
ang pag-aaway sa pagitan namin ay hindi nagpapakita ng magandang halimbawa para sa mga kabataan. Ang sekta ko sa Windblade ay hindi maninindigan. Napailing na lamang ang tatlong iba pang matatanda nang makita ang isang eksenang madalas na hindi nakikita. Walang ibang sinabi, ang anim na matatanda ay umupo sa kanilang mga upuan. Ang Earthbound, Windblade, Destruction, Greenblade, Firesword, at Infinite Artsects ay nandoon lahat. Oras na para magsimula ang seremonya ng kasal. Para kay kami, syempre ito ang pinakamahalaga. Gayunpaman, ang iba pang mga pinuno ng sekta ay sabik na manood kung kaninong mga henyo ang nagtagumpay kung kaninong. Ito ang dahilan kung bakit sila dumating sa unang lugar. Ang ideya ng pag-recruit ng mga disipulo, kung ano ang dapat na tunay na layunin sa kanilang isipan, ay talagang pinakamalayo sa kanilang mga iniisip. Dahan-dahan, nagsimulang umupo ang mga tao sa kanilang mga upuan. Walang nakapansin sa isang binata na nakaupo sa gitna ng mga ulap, mas mataas pa kaysa sa box lookout, na nakita sa eksena na hindi mapapantayan ang tingin habang sinisiklab niya ang kanyang nagbabagang galit. Kabanata 69. Sa isang dressing room, isang batang babae na nakasuot ng all black ay inaayos ng isang batang babae na balat ng olibo at isang batang babae na may maputi ang balat. May kumatok sa pinto, na ikinagulat nilang lahat mula sa kanilang pagkatulala. Nakangiting pumasok si Akahiko, ngunit agad itong naging pangit nang mapansin niya ang kulay ng damit ni Madeline. Ming, Delia, iwan mo kami saglit, sabi ni Akahiko sa matigas na boses. Tumingin sila kay Madeline, ngunit isang banayad ng ngiti lamang ang kanilang nakita. Pwede na kayong umalis, handa naman ako. Haharapin ko siya sa wakas. Nanginginig ang boses ni Madeline. Malinaw na mas malala ang panginginig niya dito ngayon. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang nararamdaman, ngunit lalo itong nagiging mahirap. Lumabas ang dalawang babae at dahan-daang naglakad si Akahiko papunta sa pinto at nilock ito. Itim ba ang suot mo para sa kanya? Mahinang sabi ni Akahiko. Alam mo na ang sagot, bakit ka nagtatanong? Sapat. Bumagsak si Madeline sa kwarto, nanunuot ang mukha. Ang pakiramdam ng magaspang na palad na tumitama sa kanyang maselang balat ay nanunuot sa kanyang isipan. Para bang paulit-ulit niya itong nararanasan ng walang tigil. Hindi siya kumibo habang dahan-daang bumangon at pinunasan ng dugo sa labi niya. Walang kwenta ang paglaban, wala siyang access sa kanyang cultivation sa ngayon. Ang tanging naramdaman niya ay ang pag-aapoy sa kanyang katawan, na para bang ibinuhos ang lava sa kanyang lalamunan. Gayunpaman, napakalamig pa rin ng kanyang balat, na nag-iiwan ng mga goosebumps sa kanyang balat. Ito ang pinakamasakit na naramdaman niya sa buong buhay niya. To attend my wedding with a cut lip and a bruised face, how scandalous. Sa tingin mo, mag-aabala akong pagtakpan ito ng maayos sa atin. Hahayaan naming makita ka ng mga tao kung sino ka talaga. Nanginginig sa galit si Akahiko, bago hinawakan ang baba ni Madeline at isinandal sa pader. Pinilit niyang ibuka ang bibig nito at itinulak doon ang isang tabletang panggamot. Hindi siya pinapayagang huminga hanggat hindi niya ito nalunok. Matapos maramdaman ni Akahiko na ang pil ay gumana ng maayos, ang kanyang tingin ng galit ay napalitan ng pagnanasa. Tumayo siya sa ibabaw niya, walang pinagkaiba ang mga mata niya sa isang halimaw. Naikuyom ni Madeline ang kanyang panga, ngunit namumula ang kanyang paningin. Puot, kahihiyan, puot na hindi pa niya naramdaman noon. Pumalaklak si Akahiko, hindi ko alam kung bakit ka nag-abala na labanan ito. Ngayong gabi, kukunin ko ang lahat. Ang iyong unang halik, ang virginity mo, ang iyong kalooban. Sa katunayan, kung isa sa alang-alang mo ang magiging hayop ka ngayong gabi kapag sumikat ang buwan, baka gusto mong subukan ang mga bagay na hindi ko pa naisip noon. Maaari mong gawin ang iyong maliit na paghihimagsik sa ngayon, ito ay malapit ng matapos. Napasubsob si Madeline sa sahig, tumangging umiyak habang lumalayo si Akahiko. Pagkabukas ng pinto, malamig na tinitigan ni Ming at Delia si Akahiko bago pumasok sa loob. Kuya! Sabay silang umiyak. Ngumiti si Madeline, okay lang ako, namula lang ako sa pag-iisip tungkol sa harem na magkakaroon ako sa loob ng ilang taon.
Malungkot na ngiti lamang ang nagagawa ni Delia at Mei, ngunit wala silang magawa. Naglakad si Akihiko patungo sa ceremonial setup para maghanda. Siguro iniisip mo na pagkatapos mong gumaling ay matatalo mo ako. Baka patayin pa ako at magpakasal sa ibang lalaki mamaya. Ikinalulungkot kong binaygo kita. Pero, ngayong gabi, mawawala sa iyo ang lahat. Kasama ang lahat ng iyong paglilinang at potensyal. Pagkatapos, gagamitin ko iyon para pamunuan ang ikalawang araw ng torneo at siguraduhing alam ng mga big sec na hindi lang ang talent ko ang nakakuha sa akin ng seeded spot, ito rin ang lakas ko. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Akihiko, hindi napapansin ang kapahamakan na dinala niya sa kanyang sarili. Nagsimulang tumugtog ang musika. Elegant string inlaid wheel nang hindi bababa sa third level sa crowd, na nagpapidama sa kanila ng kapayapaan. Naglakad si Akihiko sa isang podium na nakaharap sa karamihan. Nakasuot siya ng changpoe na may mga ginto at puti, nakatayo ng buong pagmamalaki. Ang tingin ng karamihan ay isang bahaging paggalang at isa pang bahagi ay malalim na pinagmumula ng puot at paninibugho. Hinihiling nila sa kanilang lahat na maging sila si Akihiko sa sandaling iyon. Ang kasal ay talagang ginanap sa isang coliseum, gayunpaman, ang ground floor ay napuno ng mga miyembro ng pamilya ng haligi dahil ang mga yugto ng kompetisyon ay ipinagpalit para sa labis na mga dekorasyon, mga place table, at kung ano ang tila walang katapusang pagkain at mga inihurnong pagkain. Ang mga henyo ng malalaking sekta ay nakaupo din sa sahig ng coliseum, nakatingin kay Akihiko ng may pagkasuklam at paninibugho. Maaaring siya ay may talento, ngunit siya ay napakahina at bata pa para maging isang seeded genius. Bubugbugin natin siya sa mga paglilitis sa tournament. Ang iba pang binhing henyo ay tumango bilang mabigat na pagsang-ayon kay Lehabim. Lahat sila ay nagkaroon ng magagandang hindi inaasahang pagkikita sa Elven Forest na nagpapataas ng kanilang kapangyarihan. Ang kanilang consolation prize ay pagpapakitang gilas at pakikipaglaban upang makita kung sino ang pinakamahusay sa kanila. Sa dami ng tao, mukhang kinakabahan sina Eva, Eli at Venus. Sila lang ang nakakaalam na buhay si John at sigurado silang hindi na niya ito hahayaang magpatuloy. Ngunit, ano man ang kanilang naisip, wala sa kanilang mga ideya ang isinalin sa kanyang tagumpay. Kung ililigtas niya si Madeline, gaano katagal bago siya muling mapatay? Kahit na kaya niyang talunin si Oliver, paano na ang ama ni Oliver? Paano ang ama ni Akihiko? Paano kung sumali ang ibang mga pamilyang haligi? At hindi ba bahagi ng isang malaking sekta si Akihiko ngayon? Paano nila hahayaang makulong siya sa harap ng libu-libong tao, mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa mapahiya ng ganoon? Ang mga linya ng pag-aalala ay nadagdagan minuto-minuto habang si Cheng Lei ay naglalakad sa likod ni Akihiko at maingat na iniabot sa kanya ang isang singsing. Tila ito ay magiging isang napaka-streamline na kasal, malamang na panatilihin si Madeline sa linya. Ang pinong nyebe ay patuloy na bumabagsak mula sa langit. Gayunpaman, sa pamamagitan ng ilang kakaibang salamangka, napanatili ng lupa ang ganap na kadalisayan ng nyebe, nang walang dumi. Kasabay nito, ang mga mesa ng pagkain ay nagpapanatili ng kanilang init na tila ang mga snowflake ay hindi makapasok sa isang metrong radius ng mga ito. Para itong isang paraiso ng nyebe habang tumutugtog ang musika. Ang mga tao ay tumayo bilang paggalang habang si Madeline ay lumakad sa paningin. Gayunpaman, ang mga hingal na narinig ay sinundan ng walang katapusang bulungan. Ito ay hindi dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa malinaw na pahayag na kanyang ginagawa. Intensyon man niya o hindi, parang sinasampal ang mga mukha ng kami at Sapientia clans. Kabanata 70. Itim ang suot niya. Hindi siya ini-escort ng tatay niya. 2 batang babae lang. Mukhang totoo ang chismis, ito na siguro ang huling paghihimagsik ng kawawang babae. Sa kabila ng sinabi, si Madeline ay parang pinakapuro liryo. Siya ay hindi nagalaw, walang bahid. Ang kanyang kagandahan ay hindi mailarawan sa mga salita. Kahit na ang medyo mapatla niyang anyo ay hindi niya magawang mapurol hanggang sa punto ng mga kapintasan. Kahit na may sakit, siya ay isang celestial goddess. Walang ekspresyon ang kanyang tingin, at matatag ang kanyang mga hakbang.
Bagamat hindi mahahalata na nanginginig ang kanyang katawan habang mawala ng kontrol sa sarili, alam niyang kailangan niyang magsimula itong magkasama. At least, tumanggi siyang ipahiya si John. Tinitigan siya ng pamilya Sapientia na may matingkad na ngiti sa kanilang mga mukha, ngunit hindi niya sila pinabayaan habang patuloy siyang naglalakad sa kanyang mataimtim na landas. Talagang malakas ang ating Diyosa, papuri ni Jessica. Hindi niya deserve ito, she deserves me. Kaya ko siyang pasayahin, muttered Hashim. Nagbago na ang isip ko, kahit na ang ibig sabihin ng digmaan, direkta kong papatayin si Akahiko, wika ni Lehabim, mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamao. Oo tama, pipigilan ka ng iyong amo bago mo pa magawa iyon. Sa tingin mo ba ang Essence Gathering Realm ay isang biro? Sarkastikong nagsalita si Orbus, dapat kayong lahat ay makahanap ng isang babaeng nag-iisang tulad ko sa aking mahal. Sino ang mahal mo? Habang nakikipagdigma ang mga henyo sa pananahimik na tono, nakarating si Madeline sa malawak na hagdanan. Tahimik ang Coliseum nang makarating sa tuktok ang kanyang maislan at malungkot na mga yabag. Si Delia at Maying ay parang mga multo na sumusunod sa kanya, tahimik silang nakatayo sa gilid habang ang ulo ng pamilya Sapientia ay mapait na ngumiti nang makita ang ugali ng kanyang anak. Naisip niya na kapag pumayag siya na itigil ang pakikipaglaban dito ay magiging maganda ang pakiramdam niya kapag gumaling siya. Pero, tila siya ay masyadong naive. Hindi niya ito ginawa para sa kanyang sarili o sa kanya, ginawa niya ito para mabuhay siya at mabayaran ang utang sa namatay na batang iyon. Ang Pillar family head kami ay tumayo sa podium bilang saksi. Nang makita niyang nagawa na ni Madeline at hindi masyadong nagdulot ng eksena, nakahinga siya ng maluwag. Lumakas ang boses niya, pumapasok sa tenga ng lahat ng naroon. Ngayon ay nagsama-sama kami upang kolektahin ang pamilya Sapientia at pamilya kami bilang isa. Bilang pagsasaalang-alang para sa torneo ng Big Sec, ang bagong magiging mag-asawang pares ay nagpasya sa isang mas maikli, ngunit eleganteng, seremonya. Bagaman ito ay karaniwang ginagawa ng pribado, nais naming maging saksi kayong lahat sa kanilang banal na pagsasama. As such, the marriage license will be signed here and now, iwinagayway ni kami ang kanyang kamay. Isang grupo ng mga katulong ang lumabas sa likod na silid na may podium na may makapal na piraso ng pergamino bukod pa sa isang pluma na may balahibo. Little Madeline, malapit na tayong maging mag-ama. Bilang isang babaeng ikakasal sa pamilya kami, dapat mo ring sundin ang aming mga tradisyon. Ang kami God Clan ay nagbibigay ng lubos na kahalagahan sa mga bloodline, partikular na ang level ng Diyos na dugo. Tulad ng alam mo, ang aking anak ay nagising sa kanyang dugo ng Diyos sa 20%. Na maihahambing pa sa mga henyo sa pangunahing sangay. Napuno ng bulungan ang karamihan. Napakalakas niya. Siguro karapat-dapat siyang pakasalan si Sapientia. Ang mga henyo ng malalaking sekta ay nagngangalit at nagtiis. Dahil dito, nakaugalian na para sa kami God Clan marriages na humingi ng pagtanggap sa mga ninuno sa pamamagitan ng pagpirma sa kontrata ng kasal sa dugo. Isang finger prick lang ang kakailanganin. Pagkatapos ng mag-asawa, maaari na nating simulan ang kasiyahan. Pagkatapos ng tamang kapistahan, magsisimula na ang paligsahan. Ang mga tao ay nanunood habang pinupulot ni Akahiko ang may balahibo na panulat at tinusok ang kanyang daliri, na pinirmahan ang kanyang pangalan sa dugo. Ang pergamino ay nagsimulang tumunog sa kalangitan, na para bang ang dugo ni Akahiko ay ipinagkaloob ng langit mismo. Haha, gaya ng inaasahan sa seeded genius ng Kamisect. Hindi pa nga kumpleto ang kontrata, pero nakuha na niya ang pagtanggap ng mga ninuno, boom ng Big Sect Elder na si Kami mula sa Box Lookout. Ipinasa ni Akahiko ang panulat kay Madeline na may banayad na tingin sa kanyang mga mata, ngunit hindi mapigilan ng mukha ni Madeline ang pagkislap ng pang-aalipusta nang mapansin niya ang mga bakas ng pagnanasa sa mga mata nito. Huminga siya ng malalim, sinubukan niyang pakalmayan ang nanginginig niyang katawan. Kahit na ang kanyang mukha ay walang katulad na kalmado, ang kanyang puso ay isang rumaragasang bagyo ng mga damdamin. Nagbabantang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata dahil tila hindi niya napigilan ang kanyang kamay upang gumuhit ng dugo. Marami sa mga nakiramay kay Madeline ay hindi napigil ang mapabuntong hininga.
Nang malapit nang sumuko si Madeline at gumamit ng mas malaking target kaysa sa dulo ng kanyang daliri, isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw na nagpatalsik sa mga luhang pinipigilan niya habang sunod-sunod na alon ng emosyon ang tumama sa kanya. Teka, maaari ba nating pag-usapan ito sandali? Alam kong gusto mo itong buong streamline na kasal, ngunit anong uri ng kasal ang hindi nagtatanong kung ano ang unang iniisip ng karamihan? Hindi ko alam ang martial world, pero sa mundo ng mga tao mayroon tayong lugar na tinatawag na Las Vegas, maaari mong isipin na sila ang hari ng streamlined marriages. At kahit sila ay nagtatanong kung may gustong magsalita o magpakailanman na tumahimik. At dito ako umaasa sa pamilya kami na sumunod sa tamang protocol. I had so much faith in you folks that I almost let my woman to be married to some loser. Imagine the laughing stock I would be if that happened. Kitang-kita ng lahat ang sarcasm na tumutulo mula sa boses. Sa totoo lang, hindi naman tama ang boses na ito. Ang kami at Sapientia clan ay tahimik na nagpasya na huwag humingi ng mga hindi pagkakaunawaan, alam na ang mga seeded na kabataan sa karamihan ay napakagulo pa rin. Gayunpaman, pinili ng lahat na huwag pansinin ito dahil sa takot na masaktan ang dalawang malalaking clans. Sino lang ang may lakas ng loob para sabihin ang mga bagay na ito? Pagod na tayong mabuhay.